Noong 1235 sa Austria, 3 babae ang iniharap sa hukuman matapos pagbintangang mga mangkukulam. Isa-isang kinausap ng pari ang mga ito upang aminin ang kanilang mga kasalanan. Ang unang babae ay umamin na nakipagkasundo siya kay Lucifer at nakiusap na kaawahan. Ang ikalawang babae naman ay nagsabing gumagawa siya ng mga pamahid, ngunit mga pangkaraniwang gamot lamang ang mga iyon at walang kinalaman sa pangkukulam. Pagdating sa ikatlong babae, mariin itong sinabi sa pari na balang araw ay masusunog din ito sa impyerno. Hindi nagdalawang isip ang mga sundalo at agad na isinabit sa tulay ang ikalawa at ikatlong babae. Nagtaka ang unang babae dahil inamin niya ang lahat, ngunit hindi siya pinatawad. Ipinaliwanag ng pari na ang kapatawarang ipinangako ay para lamang sa kanyang kaluluwa, bago rin siya isinabit hanggang sa mamatay. Nang mawalan ng buhay ang tatlo, ibinaba ang kanilang mga bangkay sa ilog upang tuluyang lumubog. Pagkaraan, inutusan ng pari ang mga sundalo na iahon ang mga ito upang maisagawa niya ang isang banal na ritual mula sa aklat ni Solomon na sinasabing pipigil sa kanilang muling pagbangon. Inakala ng mga sundalo na sapat na ang ginawa kaya umalis na sila. Pagsapit ng hating gabi, mag-isang hinila ng pari ang mga bangkay palabas ng tubig at sinimulan ang ritual. Naging maayos ang una, ngunit nang isagawa niya ito sa ikalawang babae, bigla siyang nasukahan sa muka at nagsimulang manginig ang bangkay. Nang matapos ang dasal ay muli itong tumahimik. Ngunit nang hilahin niya ang ikatlong babae, tila may humihila pabalik sa lubid kaya nahulog siya sa ilog. Agad siyang lumangoy papunta sa pangpang. Subalit may kamay na paulit-ulit na humahatak sa kanya pabalik sa tubig. Matapos ang matinding pakikipagbunok, nakatakas siya at bumalik sa tulay upang kunin ang aklat. Biglang lumipad palabas ng ilog ang bangkay ng ikatlong babae. Sinunog ang aklat, sakay sinabit ang pari sa mismong tulay. Noong 1332 sa Turkey, nagsalpukan ang dalawang makapangyarihang hukbo sa gitna ng disyerto. Habang nagpapatuloy ang krusada, nagbiruan sina Bayman at Felsen na nagsabing ang sinumang makakapatay ng mas maraming kalaban ay hindi na magbabayad ng alak pagkatapos ng digmaan. Napakabangis ng labanan. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga mandirigma. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay nagagawa pa ring asarin ng dalawa ang isa't isa. Nang gabing yon, ipinagdiwang nila ang tagumpay sa isang tavern na puno ng alak at masasayang kasama. Noong 1334, muli silang lumaban sa Libya. Libo-libong buhay na naman ang nawala habang inuutos ng simbahan na lipulin ang lahat ng itinuturing na erehe. Pagsapit ng 1337, isa na namang madugong labanan ang sumiklab sa Turkey sa ilalim ng dilim ng gabi. Nagpatuloy pa ang banal na digmaan hanggang 1339, kung saan pinahirapan ng bumabagsak na nyebe ang mga mandirigma. Habang walang tigil ang pari sa paghihikayat na pumatay, napansin ni Felsen na tila napakaraming kaaway ng Diyos kung pagbabatayan ang mga ipinapapatay nila. Noong 1344 sa Greece, pinaulanan ng mga tirador ang isang lungsod hanggang magliyap ito bago binasag nito ang malaking tarangkahan. Dahil itinuturing ng mga di mananampalataya ang lahat ng naroon, walang awang pinaslang maging ang mga sibilyan. Natigilan si Bayman nang mapatay niya ang isang inosenteng babae. Paglingon niya sa paligid, nakita niyang nagkalat ang mga bangkay ng buong pamilya. Napansin din iyon ni Felsen. At sa isang tinginan pa lamang ay pareho nilang naunawaan na mali ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ng labanan, kinumpronta ni Bayman ang pari. Hindi siya naniniwalang nais ng Diyos na patayin nila ang mga babae at bata. Nang magbanta ang pari, sabay na inihayag ni Bayman at Felsen na iiwan na nila ang hukbo. Makalipas ang isang buwan, nakarating sila sa Austria. Ilang oras silang naglakad ngunit wala silang makitang tao. Sa loob ng isang bahay sa bukid, natagpuan nila ang isang pamilyang namatay dahil sa misteryosong sakit. Biglang gumalaw ang isa sa mga bangkay ngunit agad ding bumagsak. Dahil dito, sinunog nila ang buong bahay bago umalis. Nang makarating sila sa isang lungsod, sinalubong sila ng tambak na bangkay, mga may sakit sa bawat sulok, at iilang malulusog na taong nagmamakaawang maisama sa paglikas. Ikinuwento ni Guard Johann na 3.5 taon nang kumakalat ang salot at wala pa ring lunas. Maging ang sarili niyang asawa at mga anak ay siya mismo ang naglibing. Pagkatapos ay bumili sina Bayman at Felsen ng mga bagong kabayo.
Habang inililipat ng batang tagapag-alaga ang kanilang gamit, aksidenteng nalaglag ang kanilang mga espada at lumitaw ang simbolo ng kanilang orden. Doon nalaman ng mga tao na sila ay mga tumakas na banal na kabalyero. Agad silang pinalibutan ng mga gwardya kahit nakapagpabagsak sila ng ilang kalaban, nanaig ang dami ng mga ito at nabihag silang dalawa. Sinuri ni Priest Devilsack ang kanilang mga espada at tiniyak na sila nga ay mga banal na kabalyero. Dinala niya sila sa Cardinal na nakahiga na sa higaan habang malubha ang karamdaman. Ipinaliwanag ng Cardinal na narinig niya ang katapangan ni Bayman at Felsen, kaya binigyan niya ang mga ito ng isang misyon. Ihatid ang babaeng pinaniniwalaang nagdala ng salot sa Abbey of Severick, kung saan isasagawa ng mga monghe ang ritual na sisira sa kanyang kapangyarihan at magwawakas sa salot. Ngunit tumanggi ang dalawa dahil hindi na sila naglilingkod sa simbahan, kaya agad silang ikinulong. Sa piitan, nakilala nila si Ana na mukhang isang ordinaryong dalaga. Hindi naniwala si Bayman na isa itong mangkukulam at inisip niyang baka pinilit lamang itong umamin. Habang natutulog sila, parehong binangungot ang dalawa tungkol sa mga inosenteng napatay nila. Nagising si Bayman matapos muling makita sa panaginip ang babaeng kanyang napatay. Narinig niya ang pag-iyak ni Ana at napansing punong-puno ng pasa ang likod nito. Kalaunan, sinabi ni Bayman at Felsen kay Devilsack na tatanggapin nila ang misyon kung bibigyan ng patas na pagliliti si Ana at papawalang sala rin sila sa kanilang mga kaso. Ipinaliwanag ni Devilsack na aabutin ng 6 na araw ang paglalakbay patungo sa Abbey. Ngunit sinabi ni Johan at ng 2 kabalyero na napakadelikado ng rutang napili, kaya kailangan nila ng gabay na tunay na kabisado ang lugar. Dinala sila ni Devilsack kay Hagemar, isang tusong manluloko na naghihintay na lamang sa kanyang bitay. Nangakong papatawarin siya kung ihahatid niya ang grupo sa Abbey, ngunit papatayin siya kapag nagtangkang tumakas. Habang natutulog si Ana, pinatulog pala siya gamit ang gamot na inihalo sa pagkain nang alisin ni Devilsack ang kanyang kadena. Bigla siyang nagising at sinugaban ito upang sakalin. Hinila ni Johan ang mga kadena upang pigilan siya. Ngunit siya naman ang sinugod ni Ana. Agad na tumulong sina Bayman at Felsen at matapos ang matinding pagpupumiglas ay muli nila siyang nawalan ng malay. Ikinulong siya sa isang bakal na hawla habang iniinsulto ng mga tao ang dalaga. Kasabay ng kanilang pag-alis ay binawian naman ng buhay ang Cardinal dahil sa salot. Sa kanilang paglalakbay, nagtanong si Johan kung paano nahuli si Ana. Ipinaliwanag ni Devilsack na natagpuan nila itong paggalagala sa labas ng lungsod habang nagsasalita ng mga salitang walang nakauunawa. Makalipas ang 2 linggo ay nilamon ng salot ang lungsod at ganoon din daw ang nangyari sa lahat ng lugar na kanyang napuntahan. Ngunit sinabi ni Johan na sa kanilang nayon ay walang nakitang mangkukulam, gayunpaman ay kumalat pa rin ang salot. Samantala, sinabi ni Felsen kay Bayman na napakalakas ni Ana, kaya tiyak na may kakaiba rito. Napansin nila ang isang misteryosong taong sumusunod sa kanila, kaya naglatag sila ng bitag. Iniwan nila ang hawla sa gitna ng daan at nang lumapit ang estranghero ay hinarang siya ni Bayman gamit ang espada. Nakilala ni Devilsack ang lalaki bilang si Kay, isang altar boy na dating naglilingkod sa Cardinal. Ipinaliwanag ni Kay na dati ring kabalyero ang kanyang ama at nais niyang sumama sa kanila upang balang araw ay maging kabalyero rin. Tinawanan ito ni Felsen at sinabing walang silbi ang isang altar boy sa digmaan. Nagkapikunan ng dalawa hanggang sa hamunin siya ni Felsen sa isang laban. Sa kanilang tunggalian, ipinakita ni Kay na mahusay siyang umiwas at sumalag sa mga atake. Baguhan pa rin siya, kaya natalo siya sa huli. Ngunit sinabi ni Bayman na sapat na ang kanyang kakayahan upang isama sa grupo. Kinagabihan, nagkampo sila upang magpahinga. Dinalhan ni Bayman ng pagkain si Ana at sinabi nitong mabait siya, hindi tulad ni Devilsack na siyang dahilan ng mga sugat sa kanyang katawan. Ikinuwento ni Ana ang tungkol sa isang dalagang napagbintangang mangkukulam sa kanilang nayon. Itinapon ito sa lawa na may mga batong nakasabit sa bulsa, ngunit nakaligtas. Sa halip na mapawalang sala, itinuring pa itong patunay ng pangkukulam kaya sinunog ito ng buhay. Nangako si Bayman na hindi niya hahayaang mangyari rin iyon kay Ana. Pagbalik niya sa kampo, binalaan siya ni Devilsack na maaaring niloloko lamang sila ng dalaga upang pag-awayin ang grupo. Nangailangan sila ng magbabantay sa kariton kaya nagboluntaryo si Johan.
Makalipas ang ilang oras, pinalitan siya ni Devil Zack. Ikinuwento ni Johan ang tungkol sa kanyang yumaong anak at sinabing kahawig ni Ana ang kanyang anak na babae. Naniniwala rin siyang hindi magiging patas ang paglilitis sa Abby dahil hindi matatanggap ng mga tao kung mapapatunayang inosente ang dalaga. Nang sabihin niyang gusto na niyang umatras sa misyon, nakiusap si Ana na huwag siyang iwan na mag-isa kasama si Devil Zack. Paglapit ni Johan, bigla siyang hinila ni Ana sa rehas ng hawla. Dumating si Devil Zack upang tumulong, ngunit nagawa ni Ana na maagaw ang susi at ang kanyang krus. Ginamit niya ang krus upang saksakin ang kamay ni Devil Zack. Nagising ang lahat sa sigaw nito at nang madaling tumakbo, ngunit nakatakas na si Ana. Sinundan nila ang isang anino sa kagubatan hanggang marating ang pinakamalapit na nayon. Naghiwa-hiwalay sila sa paghahanap at napansing wala ni isang taong buhay sa paligid. Kalaunan ay nakita ni Kay si Ana sa plaza kaya tinawag niya ang iba. Mabilis nila itong pinalibutan, ngunit nang lapitan nila ay napagtantong hindi pala iyon si Ana, hindi isang karaniwang babaeng nahawa ng salot. Ilang sandali pa, nakita nilang tunay na Ana na tumatakbo palabas ng nayon. Hinabol nila ito pabalik sa kagubatan at muli silang nagkanya-kanyang direksyon. Natagpuan ni na Johan at Kay ang isang napakalaking hukay na puno ng bangkay. Patunay na halos lahat ng taga-nayon ay namatay sa salot. Samantala, nadatnan ni na Bayman at Felsen ang isang aso na kumakain sa mga bangkay. Kaya itinaboy nila ito gamit ang kanilang mga sulo. Biglang narinig ni Johan ang tinig ng kanyang anak na babae. Sinundan niya ito sa dilim hanggang sa magsimula siyang makakita ng mga ilusyon. Nang akala niyang maaabutan na niya ang kanyang anak, napag-alamang si Kay pa lang ang nasa kanyang harapan at nakataas na ang espada. Hindi na nakaiwas si Johan at nasaksak siya. Habang nalalagutan ng hininga, inakala niyang kapiling niya ang kanyang anak. Agad na tinawag ni Kay ang iba at ipinaliwanag ang nangyari. Habang sinusuri ni Bayman ang bangkay, may narinig namang ingay si Felsen. Paglapit niya, sinalakay siya ni Ana. Ibinagsak siya sa lupa at sinubukang patayin. Agad namang sumaklolo si Bayman. Hinila si Ana at malakas na inihagis sa malaking bato. Ngunit tila walang epekto ang pagbagsak sa kanya. Gayunpaman, hindi na siya umuungol o nagwawala tulad ng dati. Habang lumuluha si Ana, nagmamakaawa siya na huwag siyang patayin. Ipinaliwanag niyang tumakas lamang siya dahil ayaw na niyang saktan pa siya ni Devil Zack. Kinaumagahan, inilibing ng grupo ang bangkay ni Johan. Iginiit ni Devil Zack na si Ana ang kumokontrol kay Johan at siya rin ang dahilan ng pagkamatay nito. Ayon pa kay Devil Zack, nakakakita raw si Ana ng kahinaan ng tao at ginagamit iyon upang manipulahin sila. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, kinausap ni Ana si Bayman at nagpasalamat sa kabutihan nito. Sinabi niyang nagsisinungaling si Devil Zack at wala siyang masamang balak kay Johan. Napansin ni Ana na mabigat ang iniisip ni Bayman, kaya inalok niya itong hawakan ang kanyang kamay bilang pagdamay, ngunit umatras ito at tumangging lumapit. Samantala, hindi mapatawad ni Kay ang sarili dahil pakiramdam niya ay siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Johan. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang isang malalim na bangin. Isang lumang tulay na halos bumigay na ang tanging daan. Nagulat si Hagemar dahil mas maayos pa raw ang tulay noong huli niya itong nadaanan. Hindi nagdalawang isip si Bayman na maunang tumawid, habang maingat na iniiwas ang kabayo sa mga sirang tabla. Ligtas silang nakatawid, ngunit hindi nila napansin na unti-unti nang napupunit ang pangunahing lubid ng tulay. Sumunod sina Kay at Bayman na hinihila ang kulungan ni Ana, habang ang iba naman ay humihila ng kabilang lubid upang mabalanse ang bigat. Dahil sa matinding puwersa, nagsimulang dumugo ang mga kamay ni Devil Zack. Hindi niya kinaya ang sakit at nabitawan ang lubid. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang grupo at mabilis na gumulong ang kulungan sa gitna ng tulay, kaya napilitang bilisan ni na Kay at Bayman ang kanilang kilos. Sa gitna ng kaguluhan, nadulas ang dalawa at muntik nang mahulog sa bangin. Mabuti na lamang at mabilis na naabot ni Ana si Kay at naiahon ito gamit ang hindi pangkaraniwang lakas. Si Bayman naman ay nakakapit sa gilid ng tulay hanggang sa makabalik sa ibabaw. Pagkatapos noon, ipinahila nila ang kulungan sa mga kabayo, habang ang mga lalaki ay nagtutulak mula sa likuran. Isa-isang nababasag ang mga tabla at muntik pang maipit ang isang gulong sa malaking butas. Napansin nilang malapit nang mapatid ang mga lubid, kaya nakiusap si Ana na pakawalan siya upang gumaan ng karga. Ngunit walang naniwala sa kanya.
Sa huling sandali, sama-sama nilang naitawid ang kulungan bago tuluyang mapatid ang mga lubid at gumuho ang tulay. Nagpasalamat si Kay kay Ana sa pagliligtas sa kanya. Habang nilinis naman ni Bayman ang sugat sa mga kamay ni Devil Zack gamit ang alak, nagpatuloy sila sa paglalakbay, ngunit sinalubong sila ng makapal na hamog na halos wala nang makita sa unahan. Iginiit ni Pogomar na alam niya ang tamang daan, ngunit hindi rin siya makahanap ng direksyon. Dahil dito, nagpasya si Bayman na magkampo muna hanggang luminaw ang paligid. Nang gabi ring iyon, kinausap ni Bayman si Ana tungkol sa pambihirang lakas na ipinakita nito. Tinanong siya ni Ana kung naniniwala ba itong isa siyang mangkukulam. Biglang kumislap ang apoy ng sulo ni Bayman. Sunod ay tinanong siya kung natatakot ba siya sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot ay tinakpan lamang ni Bayman ang kulungan. Kinagabihan, muli na namang napanaginipan ni Bayman ang mga inosenteng taong napatay niya noon. Sa pagkakataong ito, nagbago ang anyo ng babae sa panaginip at naging si Ana, habang tila sumisipsip ng dugo sa kanyang mga daliri. Nagising si Bayman at nadatnan si Pogomar na nakatutok ang pana sa kulungan. Nang tanungin niya ito, sinabi ni Pogomar na kailangan ng patayin si Ana bago pa ito makadagdag ng panibagong biktima. Handa na siyang pakawalan ng palaso, ngunit hinarangan siya ni Felson na tumutol sa kanyang balak. Bigla namang umalingaw-ngaw ang malakas na alulong ni Ana at sinagot iyon ng mga lobo mula sa kagubatan. Napalibutan ng kampo at tila inutusan ni Ana ang mga mababangis na hayop na umatake. Napilitan ang mga mandirigma na lumaban. Isa-isang bumagsak ang mga lobo sa kanilang mga espada. Hindi naging sapat ang bilis ni Pogomar, kaya nakagat siya sa binti. Ngunit agad pinaslang ni Devil Zack ang lobo. Si Kay naman ay kinagat sa braso bago mabilis na nasagip ni Felson. Sabay-sabay namang sinalakay ng mga lobo si Bayman. Ngunit mabilis niyang napabagsak ang bawat isa. Akala ng lahat ay tapos na ang panganib, hanggang sa muli nilang marinig ang mas maraming alulong. Agad silang sumakay sa mga kabayo at mabilis na tumakas. Habang tumatakbo sila, sinunggaban ng mga lobo si Pogomar at nahulog ito sa kabayo. Hindi iyon napansin ng iba at nagpatuloy lamang sila sa pagtakbo. Nang magbago ang anyo ng mga lobo, sabay-sabay nilang nilapa si Pogomar. Nang mapansin ni Bayman ang nangyari, gusto niyang bumalik ngunit pinigilan siya ni Felson dahil huli na ang lahat. Kinabukasan, hindi na kinaya ni Bayman ang bigat ng kanyang konsensya. Itinutok niya ang pana kay Ana, ngunit hinarangan siya ni Devil Zack at sinabing kahit patayin nila si Ana ay hindi matatapos ang salot. Itinulak siya ni Bayman sa galit, ngunit muli siyang pinigil ni Felson at pinaalalahanang malapit na sila sa kanilang destinasyon. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang monasteryo, ngunit walang sumalubong sa kanila. Umakyat si Kay sa pader at pumasok sa bintana upang mabuksan ang malaking tarangkahan. Pagpasok nila sa kapilya, tumambad ang mga bangkay ng mga mongheng namatay dahil sa salot. Gusto nang umalis ni Bayman, ngunit nanatiling nananalangin si Devil Zack. Maya-maya, may narinig silang isa pang tinig na nakikisabay sa panalangin. Isang monghe pala ang buhay pa. Bago ito bawian ng hininga, itinuro nito ang isang aklat sa altar. Kinumpirma ni Devil Zack na iyon ang aklat ni Solomon na naglalaman ng ritual na kanilang kailangan. Agad silang lumabas. Binendisyonan ni Devil Zack ang kulungan gamit ang banal na tubig at sinimulan ang ritual. Habang nagwawala ang mga kabayo, kinutya siya ni Ana at sinabing mas marami pang buhay ang kinitil ng simbahan kaysa sa digmaan at tagutom. Sinikap ni Devil Zack na ipagpatuloy ang dasal, ngunit ginamit ni Ana ang mahiwagang kapangyarihan nito upang palalain ang sugat ng pari. Napasigaw ito sa matinding sakit. Pagkatapos ay nilait ni Ana si Bayman. Sinabing hindi mabubura ng pagliligtas sa kanya ang lahat ng taong pinatay nito noon. Biglang nagbago ang boses ni Ana at ginaya ang pari noong panahon ng krusada. Inuulit ang mismong mga salitang sinabi nito noon. Doon na pagtanto ni Devil Zack ang katotohanan. Hindi mangkukulam si Ana. Isa lamang siyang ordinaryong babae na sinaniban ng isang napakatandang demonyo. Agad niyang binuklat ang ibang pahina ng aklat at sinimulan ang ritual ng pagpapalayas ng demonyo. Lumakas ang hangin, nagdilim ang kalangitan, at nagsimulang masunog ang kulungan habang marahas itong niyayanig ni Ana. Nagbago ang kanyang mukha at naging anyong demonyo bago siya tuluyang nakalaya. Sinugod siya ng mga kabalyero, ngunit isa-isa lamang silang naitulak palayo. Sa gitna ng kabuluhan, nagawa ni Devil Zack na wisikan siya ng banal na tubig.
Biglang lumitaw ang malalaking pakpak ng demonyo at mabilis itong lumipad palayo. Pagkatapos noon, naghahanap sila ng mas maraming banal na tubig. Sinabihan ni Bayman si Kay na umalis na lamang, ngunit tumanggi ang binata. Bilang gantimpala sa kanyang katapangan, ginawa siyang ganap na kabalyero ni Bayman. Habang hinahanap nila ang demonyo, natuklasan nila ang isang patay na mongheng nakatali sa mesa. Napansin ni Devil Zack na kinokopya nito ang aklat ni Solomon. Pagtingin nila sa iba pang silid, marami pa silang natagpo ang monghe na gumagawa rin ng mga kopya. Napag-isip-isip nilang nais ng mga monghe na maikalat ang ritual sa buong mundo upang mas marami ang makalaban sa kasamaan. Kaya pala pinalabas ng demonyo na mangkukulam si Anna upang madala siya roon at masira ang huling aklat. Habang abala sila, isang kakaibang enerhiya ang pumasok sa katawan ng isang patay na monghe. Kasabay nito lumitaw ang demonyo sa kisame. Sinubukan ni Devil Zack ipagpatuloy ang ritual, ngunit ibinagsak ng demonyo ang mga istante upang pigilan siya. Pagkatapos ay sinunog nito ang lahat ng kopya ng aklat. Muling nabuhay ang mga patay na monghe at sinalakay ang grupo. Nasagip ni Bayman si Devil Zack sa tamang oras at nagsimula ang matinding labanan. Matapos ang mahabang bakbakan, napugutan ni Bayman ng ulo ang isang monghe at napansin nilang iyon ang kahinaan ng mga ito. Habang patuloy na binabasa ni Devil Zack ang ritual, isa-isang pinugutan ng ulo ng mga kabalyero ang mga umaataking monghe. Si Kay ay tumulong gamit ang pana at napilitan pang ipanghampas ni Devil Zack ang aklat upang maipagtanggol ang sarili. Nasugatan si Bayman sa mata nang sugurin siya ng isang monghe. Si Kay naman ay hinila pababa mula sa likod ng estante. Si Felson ay nasaksak habang lumalaban, ngunit nagawa pa rin niyang patayin ng kalaban bago bumagsak sa pagod at sugat. Sa tindi ng labanan, hindi napansin ni Bayman na nasa likuran na pala ni Devil Zack ang demonyo. Isang iglap lamang ay nabali nito ang leeg ng pari. Habang pinapatay ni na Bayman at Kay ang mga huling monghe, sinubukan ng demonyo kunin ang aklat, ngunit nasunog ang mga kamay nito. Sinipa ni Bayman ang aklat palayo, ngunit agad siyang sinakal ng demonyo at ibinangga sa pader. Ipinagmalaki ng demonyo na ilang siglo nitong hinanap at winasak ang lahat ng kopya ng aklat. At ito na ang huling natitira. Bago nito mapatay si Bayman, bumangon si Felson at niyakap ang demonyo upang mailigtas ang kanyang kasama. 2 beses na itong inumpog sa ulo ngunit walang epekto. Tinakpan siya ng malalaking pakpak ng demonyo at sinunog sa maging abo. Sa sandaling iyon, pinulot ni Kay ang aklat at ipinagpatuloy ang ritual. Tinangka siyang pigilan ng demonyo, ngunit sinunggaban ito ni Bayman at ipinako ang mga pakpak nito sa pader. Paulit-ulit na sinaksak ng demonyo si Bayman gamit ang matutulis nitong kuko, ngunit tiniis niya ang lahat upang mabigyan ng oras si Kay. Sa wakas ay binigkas ni Kay ang huling salitang Amen. Agad na nagliyab ang demonyo. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Anna. Sinubukan pang tumakas ng papawid, ngunit sumabog ito sa kalangitan at tuluyang naglaho. Matapos ang labanan, nilapitan ni Kay ang sugatang si Bayman. Sa kanyang mga huling sandali, hiniling nitong protektahan si Anna. Binigyan niya ang dalaga ng huling ngiti bago tuluyang pumikit. Pagkaraan ng lahat, magkasamang inilibing ni Kay at Anna ang kanilang mga kasamahan gamit ang kanilang mga espada. Nagpasalamat si Anna sa lahat ng nagsakripisyo para sa kanya. Pagkatapos, magkasama silang umalis ni Kay upang magsimula ng panibagong buhay sa isang lupain na wala na ang salot. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.